What's up, Arbitrage VAs? Welcome back to the Arbitrage Academy, an Amazon VA blueprint that is focusing in Amazon all-in arbitrage product sourcing. So for this another lesson, ituturo ko naman sa inyo yung isang sourcing method na ginagawa ko sa paghanap ng mga products. Na ginagawa namin, sa paghanap ng mga products. And actually, natutunan ko din to sa YouTube, dito kay Zay, which is nagtuturo din siya dito sa YouTube about Amazon PR, and I also want to share this with you guys kasi napakalaking tulong din sa akin ng method na to find e-products. Okay? So, to actually give you a context about the Bryan Olson sourcing, this is actually the combination of storefront stocking and then Keepa sourcing. Okay? And actually, sabi ni Zay, natutunan niya din to sa isang Amazon seller who named Bryan Olson. Kaya Bryan Olson sourcing yung tawag sa method na to. Okay? So, sinare niya yon dito sa YouTube, and I also want to share it with you guys kasi honestly, very helpful din naman talaga siya sa akin. And until now, ginagamit ko siya as my method sa pagsasource. Okay? So, ngayon, may dalawa tayong tools na gagamitin to do this method. So, yung unang tools na gagamitin natin is i-install natin tong Asien Fetcher Amazon Asien Grabber tool dito sa browser natin. You know, and at the same time, I want you to save this sheet and itong sheet na to, which is the Bryan Olson, and I want you to create and make a copy for this because ito yung gagamitin natin, or because ito yung second tool na gagamitin natin sa method na to, and ilalagay ko yung link dito sa baba ng description ng video natin. Okay? So, ngayon, let us now install first the Asien Grabber extension. So, punta kayong Google and then just search Asien Grabber tool. Okay? Asien Grabber extension. Ayan. And then, click mo itong nasa unahan. So, ito yung itsura niya. Okay? The Asien Fetcher Amazon Asien Grabber tool. So, just add to Chrome and then add extension. And then, after downloading, punta kayo dito sa extension and hanapin nyo yung Asien Amazon Grabber tool. So, ito yon. So, pin nyo lang siya. And there you go. Okay, so ngayon, to access the extension and to start this method, punta kayo dito sa sheet ninyo wherein andito yung mga sinave natin ng mga products sa mga previous lessons na ginawa natin. Di ba sinabi ko sa inyo sa mga previous lesson natin na kapag nakakita kayong good deals sa Amazon or maybe that has a lot of FBA sellers, di ba sinabi ko na always save the products sa ginawa nating Google Sheet. Kasi babalik-balikan natin yon and we will use that as a reference para stock yung mga ibang FBA sellers who are actually selling the item. Okay? So, tingnan natin itong isa. Ito. Okay, so andito na tayo ngayon sa Amazon and this is the product page. So, the one tips na gusto kong ibigay sa inyo is kapag mag-storefront stocking kayo, maghanap kayo ng isang product na currently dumadami or pataas yung number of sellers kasi sila yung magagandang hanapan din ng mga products kasi ibig sabihin active yung mga sellers and maybe makahanap ka din ng ibang products din sa kanila. So dito, based dito sa graph, madami yung sellers that actually selling this item, no? So pero ngayon currently meron siyang 30 sellers. So ito yung magandang tingnan yung mga storefront kasi ibig sabihin na active yung mga seller na to. Okay? So ngayon, let's say for example, gusto kong i-stock yung mga FBA sellers nito pero not as storefront stocking. No, I want to do the Bryan Olson sourcing. No? So basically, gagawin natin storefront stocking and Keepa sourcing. Okay? So ito, I will just click this grab list of Amazon sellers and maglo-load up na dito yung seller IDs ng mga FBA sellers who are selling this item. Okay? So hintayin lang natin na mag-load up.
So by the way, ito pala yung ASIN grabber na in-install natin kanina, no? And ang main use nito sa atin is ginagrab niya yung seller IDs ng mga sellers that we will going to use them naman sa paghahanap ng mga products. Okay, so ngayon, ang gusto ko lang kunin ng mga seller IDs is yung mga FBA sellers only. Okay, so ika-copy ko itong seller IDs. Ayan, ika-copy ko siya hanggang dito sa FBA. So merong isang FBM, so I don't want to copy them. So I will copy the seller IDs ng mga FB seller, and then ang gagawin ko is pupunta na ako dito sa sheet natin na pinapasave ko sa inyo, and then ang gagawin ko is i-paste ko dito yung seller IDs dito sa may seller IDs section. So ayan, okay, and by the way, nasa maximum 50 seller IDs lang pala yung kayang may provide dito ni Keepa. So hanggang 50 seller IDs lang, so yung ilalagay natin dito. Okay, so ngayon 30 seller IDs lang yung nahanap natin. Hanap pa tayo ng isa dito. So let's say for example ito, tingnan din natin yan. So ngayon, i-click ko tong grab list of Amazon seller. Okay, so ngayon ang gusto ko lang dito is yung mga FB sellers only. So ayan, dito sa seller IDs, i-copy ko ito. So meron din isang FBM, so we don't want to add them. So copy the seller IDs, balik ako dito sa sheet natin which is the Brian Olson, and then ipipaste ko sa dito. So dito, pwede pa kayo dito mag-add as long as hindi siya mag-exceed to 50 seller IDs, kasi yun nga, like what I've said, 50 seller IDs lang yung kayang may provide ni Keepa. Okay, so let's say for example, okay na, gusto ko nang maghanap ng mga products dito sa mga na-collect nating mga seller IDs. So ang gagawin ko, ito dito, ika-copy ko siya. So copy, hindi ito yung i-copy yung seller IDs because ito lang yung working sa Keepa, kasi may formula na to dito sa sheet. Okay, so again, copy this, and then the next thing na gagawin ko, or the next thing na gagawin natin is pupunta na tayo ngayon sa Keepa. Okay, so to do that, click nyo lang tong Keepa extension, and then mag-login kayo dito using your client Keepa logins. Okay, but then after that, punta kayong data and then product finder, and then scroll down, and then dito na kayo mag-start na mag-filter na gusto nyong products na mahanap. Okay, so ako, let's say for example dito sa may sales run, I want from 10,000 BSR to 80,000 BSR. Okay, or pwede naman kayo ditong wag na kayo dito maglagay dito sa sales rank since galing naman siya sa mga FB sellers. Okay, and then dito naman sa buy box, I want minimum of 13 pounds only. Ayan. Okay, and then dito naman sa Amazon, I always put them as out of stocks. Palagi yan. Okay, and then scroll down. Scroll down lang kayo dito, and then okay, so dito naman sa offer counts, sa new offer counts, pwede kayo ditong maglagay if you have a maximum of sellers sa item. Okay, so ako, let's say I want minimum of 3 sellers to 15 sellers only. Bakit? It's simply because kapag below 3 sellers lang yung item, probably IP or PL yung item. Kapag more than 3 sellers naman yung item, that means pwede sa mga FB sellers yung products to sell as long as hindi siya mag-exceed to 15 sellers and above.
because kapag ganun, saturated na yung item for us. Pero will depends pa rin kung gaano ka-fast selling yung item, and will depends pa rin if depende pa rin to sa magiging client name. So kami personally, yung client ko is they don't want to sell an item na merong 15 sellers na active sa listing, no? So for them, kapag more than 15 sellers na yung item, para sa kanila saturated na yung item, no? So nagtatak na yung bar sa kanila. So 15 sellers below lang yung criteria namin when it comes to sellers, okay? Or when it comes to the number of sellers. So the next is scroll down kayo dito, and then dito sa buy box seller, always choose the third party, okay? And after that, scroll down, and then punta kayo dito sa variations. So dito sa variations naman, if you want to find products na walang variations, pwede nyo ding piliin itong no variations. Okay, itong no variation. Okay? So, pero optional naman siya. So, depende sa inyo yan. And then, the most importantly here is, punta kayo dito sa seller. Yan, dito sa seller. And then, dito niya na ipipaste yung mga seller IDs na kinulik natin kanina. Okay, so para hindi kayo malito, balik kayo dito sa Brian Olson sheet natin, and ito na yung mga sinave natin kanina na seller IDs. Copy them, and then balik kayo sa Keepa, and then dito nyo na ipipaste yung seller IDs. So as you can see, 58 yung na-filter ni Keepa dito. So ipipaste ko yung mga seller IDs. So from 58,000, naging 329 products na lang siya. Okay, so ito na yung mga na-filter ni Keepa based doon sa mga pinilter natin dito, or based sa mga gusto nating mahanap na products based dito sa seller IDs. Okay, so parang ano na din siya, storefront stalking, pero finifilter natin yung mga products na gusto lang natin na mahanap. So we are doing the storefront stalking, pero inaalis na natin yung mga products na ayaw natin na makita, kasi dagdag pa yun sa oras, and then kapag ganun kasi madami pa yung mga products na tinitingnan natin. So dito kapag ginamit natin yung Brian Olson sourcing and then Keepa, inaalis na natin yung mga possible na mga products na ayaw naman natin na makita, na madadagdagan lang naman yung oras natin sa mga products na yon. Okay, so that's the advantage of doing this method. Okay, so let's say for example, okay na, gusto ko nang hanapin tong mga products na to, gusto ko nang maghanap ng mga products, I will just click this find products. And then, ito na yung mga products na finilter natin sa mga seller IDs na kinulik natin kanina. Okay, and again, like what I've said kanina, ang kagandahan nito compared sa traditional na pag-storefront stalking, nafi-filter na natin dito sa Keepa yung mga gusto lang nating products na makita based sa criteria ng client natin. Basically, inaalis na Keepa yung mga products na ayaw nating makita. Like for example, yung below 13 pounds only, yung buy packs, yung mga products na more than 15 sellers na, and also yung mga items na more than 80,000 PSR na that would considered as low selling already. Okay, so that's actually the advantage ng method na to. Kasi kagaya lang naman siya ng storefront stalking, kasi in-stock din naman natin yung mga products na binibenta ng mga FBA, ng mga FBA sellers using their seller IDs, and we will use the Keepa para mas ma-filter natin yung mga products na gusto lang nating mahanap sa kanila. That's why naging favorite method ko din siya, that actually really helps me also to find a product. So ngayon, pwede nyo na sila tingnan isa-isa, but tingnan nyo muna yung graph ng item. Kapag madami siyang green line, that means that the item is a fast selling. Okay, so like for example, ito. So based dito sa graph, maganda yung maganda yung fluctuations ng sales rank, fast selling siya, and currently meron siyang 10,000 BSR. And then based dito, yung sales na last 30 days, meron siyang 48. So
I'm interested to visit this item. So let's say, for example, we want to look the item. So click this Amazon icon. And then pwede ka pa ditong maghanap. So dito naman, maganda naman yung fluctuation ng sales rank dito. Mababa yung BSR. And then last 30 days, meron siyang 52 number of sales. And then meron lang din siyang currently na 12 sellers with 8 FBA sellers. So, di ba? Maganda din siyang hanapon. So, click this Amazon icon. And then dito, di ba? Ang gaganda ng mga products na nahanap natin dito. Ayan mabebenta siya, mababa yung BSR, tapos 41 yung sales na last 30 days, 9 lang yung sellers na dito, kaso 10 yung FBA, so pwede din natin itong tingnan, di ba? Ayan, so that's the advantage ng method na to. Okay, so ngayon, tingnan nga natin yung mga products. Okay, so this is S Pro. Tingnan natin yung graph, o kamusta naman. Okay, so based dito sa sales rank, I would really say that this item is really a fast selling. No, I would really say, because napakaganda ng fluctuations ng sales rank, and at the same time, mababa din yung averages BSR number niya. That means that the item is a fast selling, and currently meron siyang 12 seller. So I'm interested for this item because this item is a fast selling and wala din siyang any alert about this item. So let's say for example, hanap tayo dito na supplier. So meron sa Sally Beauty, kaso 12.99 yung price na dito. So yung buy box price ng item na to is 14.36. So dapat mahanap daw natin siya ng 5.92 pounds. So this is 500 gram. So 520.99, hindi. Masyadong mahal. Ito 12.99, 13.31. Tingnan nga natin dito sa shopping. So meron siya dito sa Sally Beauty, kaso pricey siya. 20.99, 13.31. So hindi siya magiging pasok dito sa criteria natin. So I would disregard this item. So ano pa tayo dito ng iba? So dito maganda naman yung fluctuation ng sales rank. I would say that the item is fast selling. Currently 12 yung seller na dito. So dapat mahanap daw natin siya ng 10.49 pounds. So let's try to find a supplier for this item. Then tingnan din natin to. So dito fast selling din siya. I would really say tingnan natin yung buy box price niya ngayon, 23.30. So dapat mahanap daw natin siya ng 11.54, and ito yung lowest price, 22.37, but the buy box price is 20.30. So hanap din natin to ng hanapan din natin ang supplier. Okay. So from China mostly, AliExpress. So we don't buy sa mga China ng mga store. So hindi tayo bumibili dito sa Etsy, sa Go Shops. Mga galing kasi yan sa mga China. So we don't buy from them. So I think wala tayo dito hanap din. Tingnan natin itong isa. Shopping. So 11.54. So meron siya sa health and hair, perimenopause. So I think same sila. Ay hindi, ito yung kasi Biome. I think meron dito sa health and hair, kaso 29.99. So I think hindi siya dito makapasa. Ito, so tingnan nga natin dito sa Holland & Barrett. Kasi yung price is 22.49, and mostly dito sa Holland & Barrett minsan may buy one get one dito. So just in case na makuha pa natin siya na mas mababang price. Okay, so meron nga dito sa Holland & Barrett, kaso 22.49, that's the sale price na 60 capsule. So same naman sila, kaso hindi pa rin sa pasok dito. So I would disregard this item.
So, hanap pa tayo dito ng mga products. So, I highly suggest to you na isa-isa nyo silang tingnan if you are a newbie. But ako personal, since I already have a experience, no, so may mga alam na akong brands na possible na manapan ko ng item. So, let's say for example, I'm interested for this. So, tingnan natin yan. And then, pwede pa tayo ditong tumingin ng other products. Ayan, so, isa-isa nyo silang tingnan. Kasi baka just in case na makahanap kayo ng item. So, ito Jellycat din. So, David's Natural Whitening. So, tingnan nga natin to. So, sige. Analyze natin itong isang item na Thorntons. Okay, so this item is a pack of 2. So, I think chocolate siya. So, groceries. So, under siya ng grocery item. No? So, tingnan natin yung graph. So, based dito sa graph, okay naman siya. I would really say that this item is a fast selling. Pero kung mapapansin natin dito, mas bumaba yung sales rank niya dito by December because this item is probably a seasonal, no? Kasi chocolate. So, I think perfect siya for Christmas and gift. Pero based naman dito, makita naman natin na all throughout the month, nababenta naman talaga siya. So, I would say na hindi siya seasonal, naging mas mabenta lang siya during the Christmas. Pero bumabenta pa rin siya by January hanggang February. No? So, ayun, currently, meron lang siyang 7 seller. So, I'm interested for this item. Let's try to find a supplier. So, Google. Tingnan natin dito. So, let's try shopping. So, I think meron siya dito sa Thorntons. Tingnan natin. So, dito sa eBay, we don't also buy sa eBay. Okay, so balik tayo dito sa all. So, I think meron dito sa Thorntons. So, tingnan natin sila. So, ayun. Meron nga siya dito sa official store ng Thorntons. No? So, let's try to check them first if same ba sila. So, dito sa Amazon, pack of 2, 105 grams. So, 105 grams coffee cream, chocolate bag. So, coffee cream, chocolates. So, I think same naman sila. So, same sila. And then, dito, 5 for 20 pounds mix and match. So, makuha daw natin siya ng 4 pounds only when we buy 5. So, 4.50 pounds yung present dito. So, let's try to add. So, let's say, for example, add tayo ng 10. Ayan, and then add to basket. Tingnan natin if may makuha pa tayo ditong code sa item na to. And then, try tayong mag-run dito ng voucher code. Let's try. So, ayun, may nanap tayong code dito. So, winter 15. So, yung total price niya is 38.30. So, we added 10. So, let's divide them into 10. 38.30 divide to 10. So, nahanap na lang natin siya ng 3.83 pounds. No? So, each. So, since dito sa Amazon is pack of 2, 3.83 times 2. So, 7.66 yung total price. So, 7.66. So, ayan. So, it says that meron siyang 1.89 pounds profit with 24.67% ROI. So, okay siya. Pasok siya sa criteria natin. So, nakahanap tayo ng isang product and pwede nyo na siyang i-list sa Google Sheet ninyo. And then, after that, pwede ka pa dito maghanap ng other products. So, I really suggest na isa-isa nyo sila. So, maghanap pa kayo dito ng any products na pwede nyo hanapan na. So, ganun lang. Actually, ganun lang kadali guys na maghanap ng mga products using the Brian Olsen sourcing method, and you just need to repeat the process. Okay? So,
ayun, that's all again guys for this another lesson, and I hope that you learned something new today, and I hope that you're also going to apply this method. Okay, so bye for now guys, and see you to our next discussion. Bye! So if you want to learn more about kung paano ba maging Amazon VA, most especially as a product researcher, I really suggest na mag-invest kayo sa AvaPH because meron silang courses. Meron silang course about PR, Amazon PR, no, PR1, saka PR2, and I think meron na din silang wholesale course that would really help you to become an Amazon VA then. And yeah, yun nga, I really suggest na mag-invest lang kayo sa course nila because these lessons na ginagawa natin are only an overview to learn about Amazon PR, and from these courses, no, matututunan nyo talaga dito from basic to advanced sourcing. Okay, plus magkakaroon pa kayo dito ng mga trainings after the course, and bibigyan din nila kayo ng access sa mga tools and softwares na ginagamit talaga nila sa pagsasource. And actually, you are also not investing sa course nila because you are also investing sa community nila. And yun nga, napaka hands-on ng mga coaches and marami ding mga VAs tutulong ito sa inyo sa mga questions. And currently, meron na din silang 80.3k members. And actually, isa sa mga nagustuhan ko dito sa community nila is talagang tulungan sila paangat. Plus, may mga free lessons din sila kung paano mag-apply, paano gumawa ng resume, and the most important is they also have referrals, which is i-refer nila kayo sa mga clients if you already done the courses and trainings nila. Kasi dito sa AvaPH and yung mga coaches behind this community are napakabait, napakagaling, and ang dami ding clients and agencies na alam ang AvaPH. Kaya yun nga, napaka-advantage ng mga nakagraduate na galing sa AvaPH because alam ng mga clients yung quality ng services ng mga VA na galing sa Ava. Okay? Kaya if you want to learn more about Amazon PR, I will put the links dito sa baba ng description natin and i-visit nyo na lang sila. So with that, good luck sa inyo and see you inside the community.